Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobleng paggalang, pagrespeto at patuloy na pag-aalaala sa mga ginito ang turot aral po ng ating beloved and honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda and beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. And greetings to all the beloved children po, to all beloved brethren, mga minamahal. Pasalamatan ko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 1990, mga minamahal na kami po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung kami po hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aming pong tahanan ay isa pong tahanang walang kapayapaan, mga minamahal. Ang aking pong ama ay lupos po ng bisyo, mga minamahal, ng kalalakihan. Hanggang isang araw, mga minamahal, ang kasalanan na yun, mga minamahal, ay nagbunga po ng karamdaman. At doon po, hinanap ng aking beloved father, mga minamahal, ang kagalingan at ang katotohanan, mga minamahal. Sa kanya pong trabaho, mga minamahal, naimbitahan po at naanyayahan siya ng kanyang katrabaho na member po ng ating banal na gawain. Nung overnight prayer po yun, mga minamahal, sabi po sa amin ng aking beloved father, mga minamahal, nung siya po'y papaakyat po doon sa stair ng Amorando, mga minamahal, siya po'y kinikilabutan at pag-akyat niya po, mga minamahal, nung nakita niya po ang mga kapatiran, doon po, mga minamahal, na paraw po daw po siyang sa ibang lugar, mga minamahal, at hindi po siya nagdalawang isip na tanggapin po ang bautismo sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At instant, mga minamahal, ang aking beloved father na yan ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon po, mga minamahal, na kami po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa napakarami rin po, mga minamahal, na himala na aming naranasan, mga minamahal. Isa po dyan yung aking mahal na kapatid, mga minamahal, na talagang dying na po siya, mga minamahal. Since ang aking beloved father, andun po sa talagang nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon nung mga baguhan, mga minamahal. Talagang hindi niya po dinala sa ospital yung aking mahal na kapatid na yan. Talagang nag-aaway na po sila ng aking beloved lola na itakbo na ng ospital. Ngunit nanindigan po ang aking beloved father na walang dadalhin sa ospital. Mananalangin lang sa unang panahon ating mahal na pastor, mga minamahal. Pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Gayun din po ang aking beloved brother na nawala po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na talagang umabot po siya sa point, mga minamahal, na talagang nag-drugs na po siya, nagbuhay sanlibutan na po, alipin na po ng kasalanan, mga minamahal. Andun, mga minamahal, na talagang isang araw, pinaalalanan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na napunta po siya, mga minamahal, sa impyerno. Nung time po na yun, mga minamahal, na talagang nagpapaalam na po siya sa ating sa pamilya po namin na hanggang doon na lang po siya. Ganun po na, dinala po siya sa hospital, pero ayaw niya po, gusto niya pong magpadala sa pastoral. So doon, mga minamahal, nung nasa impyerno na po siya, nakita niya po rin yung kamamatay ko lang na kapinsan, mga minamahal, na humihingi po ng tulong sa kanya. Nasabi sa kanya, "Insan, tulungan mo ko." Pero sabi niya po, wala na akong magagawa. Pati ako, nandito na rin. Umiiyak po ang aking beloved father habang papunta po sila ng pastoral. Tapos, pag abot po nila sa pinto ng pastoral, mga minamahal, sabi po ng aking beloved brother na may nakita po siyang maliit na liwanag, mga minamahal, na dinukot po siya sa impyerno, mga minamahal, dinukot po siya ng malaking kamay na yon. Pag-angat po, mga minamahal, andun po siya sa bahay, sa pastoral house po, mga minamahal, na talagang nakita po niya na yung sarili niya na mayroon na rin po siyang mark of the beast kasi gawa nga po ng tumalikod siya sa paglilingkod, namuhay siya ng nasa kasalanan, mga minamahal, sa nilibutan. Andun, mga minamahal, na kitang-kita niya po na dinukot po sa noon niya yung mark of the beast na 666, mga minamahal. At kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Simula po noon, nung balik po siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus ang dakilang himala po sa aking buhay, mga minamahal.
way back 2014, mga minamahal, ang aking beloved son ay diagnose po ng bacterial meningitis. Andun mga minamahal na bilang ama, masakit po makita ang yung anak mo na nasa ganong kalagayan, mga minamahal. Pero andun naghalo po yung bilang Kristiyano at bilang ama, mga minamahal, na talagang para wala pong pagtalunan, dinala po namin siya sa hospital. Tapos nagpunta po ako ng fasting house. Andun mga minamahal na talagang umiyak ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y natatakot kasi 7 years po namin pinag-pray ng aking beloved wife, yung beloved son ko na yon. Andun mga minamahal na talagang umiyak ako sa mahal na Panginoon. Nagtatanong ako, isang araw mga minamahal, umiyak ako sa mahal na Panginoon. Pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na bakit ka nababalisa? Bakit ka nag-aalala? Gayong subok mo ako na Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Hallelujah. Andun mga minamahal na malinaw mahal na Panginoon. Ang sinabi ng mahal na Panginoon na sa kahuli-huli ang hininga ng anak mo, maghihimala ako. Andun mga minamahal na nagpatatag po ng aking ng loob ko, mga minamahal. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, kung kalooban mo na mabuhay ang aking mahal na anak, pasasalamatan ko ito. Pero kung ito'y kukunin mo, hindi ito'y magiging dahilan para tumalikod ako sa paglilingkod. Andun mga minamahal, nung binitawan ko po yung salitang yan, para po ako na-comfort, mga minamahal, na hindi na po ako nag-alala dahil tiniwala ko po sa mahal na Panginoon ng buhay ng aking mahal na anak. At pagtapos po mga minamahal ng 3 araw ng aking pag-aayuno, umalik po ako sa ospital. Andun po na hindi po nagiging maganda yung lagay ng aking mahal na anak. Yung bulong po ng kaaway na walang mangyayari sa ginagawa mo. Mamamatay ang anak mo. Andun mga minamahal, na pagdating ko po sa hospital, tinapat po ko ng doktor na andun po kami sa stage na hopeless na po. Ipagpasa Diyos na lang po. Sabi po sa akin ng doktor, mga minamahal, na anytime, pwede nang mamatay yung baby mo, pwede nang mawala or mawawala na. So mga minamahal, dahil hinawakan ko po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa kahuli-huli ang hininga ng anak mo, maghihimala ako. Andun mga minamahal na talagang, kahit sinabi po sa akin ng doktor yun, mahal na Panginoon na po ang magdidikta kung ano po ang magiging kalooban niya. Andun mga minamahal, nangyari po yung sinabi ng doktor. Tataka po ako, ba't pagpasok ko po ng ward, hindi po ako pinapapasok. Nung nakita ko po mga minamahal, nire-arrest na po yung beloved son ko na yan. Pero nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maya-maya mga minamahal, binalik po yung buhay ng aking mahal na anak na yan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. At nag-usap po kami ng beloved wife ko na ilabas namin sa hospital. Maninindigan kami sa aming pananampalataya, mga minamahal. Ando na, pagdating po namin sa hospital, pumirma po ako ng waiver, mga minamahal, na nilagay ko po ron, isang araw, babalik ako dito. Patutunayan ko na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Right. Amen. Ngayon, mga minamahal, 11 years old na po ang aking beloved son na yan. Glory to God. Glory to Jesus. Nagkakasakit man po bilang tao, pero mahal na Panginoon po ang nagpapagaling, nagpapalakas sa batang yan. Ginagamit din po yan sa kanyang banal na ubasan. Kasama ko po yan pag na-assign po ako, mga minamahal, na talagang pag nakikita ko yung batang yan, siya yung buhay na patotoo na nagpapalatag ng pananampalataya namin na minsan nangihina tayo. Pero yung pangako ng mahal na Panginoon, nandiyan sa batang yan na buhay ang mahal na Panginoon sa kongregasyon na ito. Pasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagsilang po ng aking pangatlong anak na talagang himala rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon din ang pagpapala na ako po ginagamit niyo sa kanyang banal na ubasan, bagamat hindi man po karapat-dapat. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang.